Ngayon pa lang, aaminin ko na isa kong dakilang marupok pagdating sa pag-ibig. Yung tipong handa akong magpakatanga para sa taong pinakamamahal ko. Para kasi sa akin, normal lang yun para sa isang nagmamahal. Naibigay ang lahat ng meron ka kahit dumating pa sa puntong maubos ka niya. Kaya nga siguro, madalas, naluloko ako. 100% kasi ako kung magbigay ng tiwala. Hanggang sa nakilala ko si Alexis. Katrabaho ko. Femme lesbian siya, mga idol. Yung tipong babaeng-babae ang itsura, pero nagkakagusto sa kapwa babae. At siya ang kauna-unahang nagbukas sa akin sa mundo ng mga katulad niya. Ang sarap talaga ng ulam dito sa CAF. Kaya hindi nakakapanghinayang gumastos eh. Amoy pa lang, alam mo, nakakabusog na. Medyo nakakainis na kasi dumidikit sa damit yung amoy. Kaya alam mo, pagdating sa office, halatang sa cafeteria ka talaga kumain. Sa susunod kasi, subukan mo na yung ginagawa ko para always kang mabango. Gumamit ka na lang ng Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong ka-bloom. Okay, sige, gagawin ko na rin yan. Teka lang, saglit ah. May magagalit mo sa'yo kapag nakitang kasama mo ko na kumakain? Ha? Sino magagalit? Ewan ko. Girlfriend? Girlfriend? Tingnan mo nga ako, girl. Mukha ba akong lesbian? Hindi ba? Naku, sorry ah. Nakala ko kasi dati FM lesbian ka rin eh. Alam mo naman, hindi ko na itatanong sa'yo kapag magka-chat tayong dalawa. Okay lang. So, ibig sabihin, straight ka nga. Yung as in, girl na girl? Oo, ikaw. Ever since ba ganyan ka na? Oo. Nagkakagusto talaga ako sa kapwa ko babae. Kaya nga may girlfriend ako lesbian din ngayon eh. Sa'yo naman pala yung may magagalit eh. So yung mga chat natin, takas lang lahat ng yun. Oo. Bakit ka pa rin nakikipag-communicate sa akin kung ayaw pala ng girlfriend mo na may kachat at katawagan kang iba? Hindi ko alam eh. Ang sarap mo kasing kausap, tsaka hindi ka boring. Tsaka alam mo, nakikita ko kasi na matalino kang tao. And I like smart girls, no? Nakakahawa kaya yung talino. Ano ka ba? Hindi ako matalino, no? Masyado lang yatang mataas yung tingin mo sa akin eh. Pwede ba tayong lumabas? Some other time. Yung pareho tayong free? O sige. Kailan ka ba pwede? Teka. Itong Sabado. Pwede ka ba? Saturday? Okay, sige. Pwede naman ako nun. Tayong dalawa lang ba? Oo, sana. Ayos lang ba yun sa'yo? Oo naman, no. Sige, sa Saturday ah. Mayora Iska Morena, hindi nagtagal ay naging malapit kami na Alexis sa isa't isa. Parating magkasama tuwing day off namin. At kahit kakauwi pa lang namin sa mga trabaho, magka-chat at magkatawagan pa rin kaming dalawa. Dito ko siya mas lalong nakilala. Mabait, masiyahin at thoughtful na tao si Alexis. Siya yung tipong kapag kasama mo, kakabagin ka kakatawa at matutuyuan ka ng laway kakadaldal. Ganoon siya kasayang kasama, Mayora. At syempre, puro may laman din ang mga kwentuhan naming dalawa. Maraming bagay akong natutunan sa kanya tungkol sa buhay. Nang dahil sa pagiging malapit namin sa isa't isa, nabuksan din ang mga mata ko sa mga problema nila ng girlfriend niya. At masasabi ko na kung ako ang nasa kalagayan ni Alexis, matagal na akong bumitaw. Ano ba nangyari? Bakit gano'n yung message mo kanina? Pinakaba mo naman ako ng sobra eh. Napapunta pa tuloy ako sa'yo rito. Ay, nag-away kasi kami ni Bea eh. Nabasa niyo yung conversation natin. Wala namang masama sa pinag-uusapan natin, di ba? I mean, we're just having a conversation. Oo naman, pero okay ka lang ba? Ha? Sinaktan ka ba niya? Hindi naman, pero alam mo, sa totoo lang, masakit kasi yung mga sinabi niya sa akin eh. Ewan ko ba nun, pero bakit feeling niya kasi niloloko ko siya kahit hindi naman.
Teka nga, bakit ba siya ganun? Na parang takot na takot kapag nakakilala ka ng ibang tao. Natatakot kasi siya na baka gawin ko din sa kanya yung ginawa niya sa akin noon. Na ano? Alam mo kasi, minsan na niya ako niloko. Dati kasi nalaman ko na nakikipagkita pa rin kasi tong si Bea sa ex-girlfriend niya dahil nabasa ko yung mga conversation nila. Ang akala ko lang noon, yung girl yung naghahabol pero hindi pala, siya pa yung lumalapit. Alam mo, nalaman ko yun pero hindi man lang siya nagpaliwanag sa akin. Tapos, heto pa, ang sinabi niya lang sa akin, kalimutan ko na daw yun. 1 taon na din naman daw yung nakararaan. Oh, di ba? Sino ba naman di maiinis sa ganun? Ah, ganun? Bakit kayo pa rin hanggang ngayon? Hindi mo man lang iniwan para magtanda? Ay, mahal ko kasi siya pero sinabi ko noon sa sarili ko na 1 beses pa niyang gawin yun sa akin. Mula nung usap-usap, break ka agad. Alam mo, ayoko na kasi magpakatanga sa isang katulad niya. Yan, ganyan dapat. Hindi mo dapat hayaan na tapakan ka ng iba. Hindi ka pinalaki ng mga magulang mo at pinag-aaral para lang magpaloko sa iba, no? Pero kung ako sa'yo, naku, nung ko pa yan iniwan. Alam mo nako, ikaw mukhang mahirap ka pala maging girlfriend. Alam mo, parang feeling ko, hindi pwede magkamali sa'yo. Ewan ko. Sensitive kasi talaga ako pagdating sa mga third party na yun eh. Ayoko kaya maranasan yan. Pero, nagka-boyfriend ka naman. Oo. 1 year naging kami pero dahil nga sa palagi kami nag-aaway, edi naghiwalay na lang kaming dalawa. Kung ngayon pa lang na mag-boyfriend at mag-girlfriend na kami, di na kami magkasundo. How much more pa kaya kung mag-asawa na kami, 'di ba? Sa bagay, gaano ka na ba katagal na single? Almost 2 years na rin. Ha? 2 years? Grabe, nakaya mo yun? Oo naman. Kaya ko naman pasahin yung sarili ko, no? Pero paano kung halimbawa may dumating? Tatanggapin mo ba? Depende. Siguro kung karapat-dapat ko ba siyang bigyan ng oras, why not, 'di ba? Paano kung hindi naman siya lalaki? Paano kung pareho kayo na babae? Tapos, mabait naman siya tsaka seryoso din sa'yo. Tatanggapin mo pa rin ba? Actually, hindi ko alam eh. Hindi ko pa kasi nararanasan yan pero, well, anong malay natin? Malay mo, baka gusto ko naman pala ng ganun. Sana nga. Thank you sa pakikinig sa mga drama ko Basta pag may problema ka, nandito lang ako, okay? Okay, sige. Thank you ulit. Mayora Iska Morena, ni minsan, hindi ko naisip na makipagrelasyon sa kapwa ko babae. Hindi naman sa against ako doon, pero parang hindi ko lang nakikita ang sarili ko na may karelasyon ako na hindi lalaki. Kaya lang, nang makilala ko si Alexis, aaminin ko, nagkaroon ako ng crush pagdating sa kanya. Hindi lang dahil sa ang kanyang kagandahan, kundi pati na rin sa pag-uugali niya. Nung una, medyo nawiwirduhan pa ako. Pero sa huli, sinabi ko na lang sa sarili ko na ayos lang naman yun. Hanggang sa isang araw, Bakit natahimik ka? Okay ka lang ba? May gusto kasi sana akong sabihin sa'yo pero alam ko na kapag sinabi ko to sa'yo, pwedeng magalit ka at saka lumayo ka sa akin. O di naman kaya baliwalain mo lang. Ano ba yung sasabihin mo kasi? I think I'm falling in love with you. Hoy, okay ka lang ba? Ikaw naman to natahimik. Sorry. Nagulat ako sa sinabi mo. Kasi pero 'di ba may girlfriend ka na? Bakit ganun yung nararamdaman mo para sa akin? Hindi ko nga rin alam Basta naramdaman ko na lang na ganun na pala yung nararamdaman ko. Kaya nga 'di ba, ang sabi ko, baka magalit at lumayo ka. O di kaya baliwalain mo lang yung sinabi ko. Pero Eleanor, hindi mo kailangan na may sabihin sa akin. Alam ko kung ano yung nararamdaman ko. Alam ko rin yung sitwasyon nating dalawa. Alam mo, gusto ko lang malaman mo kung ano yung nararamdaman ko para sa'yo dahil hindi ko na kasi to kayang itago. Palagi kitang gustong makausap. Kung pwede nga lang minuto kitang makausap, gagawin ko yun. Tapos, alam mo,
Iba rin kasing comfort na ibinibigay mo sa akin kapag problemado ako. Hindi ka maalis sa isipan ko, tsaka tuwing kausap kita, iba kasi talaga yung saya. Mas masaya ako kapag ikaw yung kausap ko. Pero kasi mali yung nararamdaman mo eh. Well, I mean, thank you. Kasi ganyan yung nararamdaman mo para sa akin. Pero you have to understand na hindi pwede eh. Naiintindihan ko naman yun. Huwag ka mag-alala, okay? Hindi ko naman ipipilit sa'yo yung ayaw mo. Hindi naman ako kasi ganun tao. Tsaka, alam mo, masaya na rin kasi ako sa kung anong meron tayo ngayon. Hindi mo naman ako iiwasan, di ba? Syempre hindi, no? Hindi naman porket may nararamdaman ka ng ganyan sa akin, lalayuan na kita. Alam mo, naging importante ka ng tao sa akin, kaya huwag ka mag-alala, hindi ako galit or lalayo sa'yo, okay? Okay, thank you. Mga idol, bahagya akong naguluhan sa sarili ko. Hindi ko alam kung bakit kinilig ako nang umamin sa akin si Alexis. Pagkatapos kasi ng tagpong yun, hindi na siya nawala sa aking isipan. Parang kanta na paulit-ulit tumutugtog sa tenga ko ang mga salitang sinabi ni Alexis sa akin. Alam ko na hindi ko dapat nararamdaman ito pero di ko mapigilan. At habang tumatagal, napapansin ko ang sarili ko na para bang unti-unting nahuhulog na kay Alexis. Mga idol at Mayora, mas lalo kami naging malapit ni Alexis sa isa't isa. Lalo na nung umamin siya sa akin ng kanyang nararamdaman. Hanggang sa hindi ko namamalayan na naipaparamdam ko na pala sa kanya ang totoong tinitibok ng aking puso. Isang bagay na hindi ko maamin sa kanya. Lalo na sa sarili ko. Mayora, hindi ko masabi ang nararamdaman kong pag-ibig para sa kanya. Ang cute naman pala ng apartment mo. Sus, sabihin mo magulo at parang hindi babae nakatira dito. Ay, alam mo actually, yun na nga sana yung susunod kong sasabihin eh. Hindi, joke lang. Eh naku, ayoko sa'yo. Kumain ka na ba? Hindi pa. Oh, tama-tama. Bala ko magluto ngayon eh. Oo nga pala, Eleanor. Sigurado ka ba na okay lang sa'yo na dito na muna ako magstay habang nag-a-apply ako ng trabaho? Oo naman. Palagi kang welcome dito sa apartment ko. Di ba nga? Eh teka, okay lang ba sa girlfriend mo na dito ka sa akin titira pansamantala? Hindi ko na rin kasi sinabi dahil, alam mo na, panigurado naman na hindi yun papayag tsaka mag-aahoy lang din naman kami. Ah, kung bakit ba naman kasi masyadong overprotective at selosa yung girlfriend mo eh. Yun nga, tulad ng sabi ko, takot kasi siya na lokohin ko. Alam mo, handaya no? Noon, hindi ko naman siya pinagbabawalan tapos nung niloko niya ako, pinatawad ko naman siya. Tapos ako pa ngayon yung bantay sarado. Ibang klase rin no? Hayaan mo na, sige na. Ano lang, baka insecurity issue lang yun. Oh, ba't natahimik ka? Parang may gusto akong gawin. Ano yun? Basta. Uy, ang gagawin mo dyan sa walis tambo? Di magwawalis. Maglilinis ka? Ay, hindi. Magluluto ako gamit tong walis na to. Oy, Alexis. Uy, tigilan mo yan. Bisita ka dito ah. Hindi ka dapat kumikilos. Hindi ko kasi matiis eh. Ang gusto ko kasi talaga na maglinis. Ay nako, hindi ako papayag. Lapag mo yan dyan. Ay nako, wala ka magagawa kundi yung pumayag. Tsaka ito na rin yung paraan ng pasasalamat ko sa'yo no. Sa pagpapatira mo sa akin dito ng 2 araw. Ayoko nga. Ay, Akin na. hindi. Akin na Ayoko nga yan. Magluto ka na lang doon dahil nagugutom na ako, okay? Hayaan mo na kasi ako dito. Tsaka mas gusto ko na pinagsisilbihan kita. Okay? Huwag ka na makulit, please. Eh kasi naman nakakahiya eh. Okay lang, okay? Sige na. Doon ka na sa kusina, tapos dito ko sa sala. Ayos to ah. Bakit? Para lang kasi tayong mag-asawa. Sige na. Magluluto na ako ah. Nakaya naman sa'yo eh.
Mabuti naman at naisip mo yun. Sige na, huwag ka mag-alala. Alam mo, pagbalik mo dito, umikinang na to sa sobrang linis. Pero salamat sa libreng linis ha. Wala yun, okay? Basta ikaw. Psst, Ano yun? I love you. Alam mo, kulang ka na lang talaga sa kain. Kung ano-ano nang pinagsasasabi mo. Dora Iska Morena, sa mga araw na magkasama kami ni Alexis sa iisang bubong, hindi ko rin napigilan ang sarili kong mahalin siya. Pero kahit ganoon, pinipigilan ko pa rin ang sarili kong huwag siyang mahalin dahil hindi pwedeng maging kami. Kahit nagmamahalan, nandyan pa rin si Bea na girlfriend ni Alexis. Hi, naku, sorry Ngayon ako nakapunta sa'yo. Magkasama kasi kami kanina ni Bea eh. Unte ka, huwag ka magsiselos agad Ewan ko sa'yo. Okay lang yun, no? Girlfriend mo naman siya kaya walang problema kung siya yung uunahin mo. Ito naman, nagsiselos agad. Huwag ka mag-alala. Ikaw naman yung mas mahal ko eh. Ano selos ka dyan? Di ako nagsiselos, no? Sus, alam mo, aminin mo na lang kasi na mahal mo ko. Hindi mas dadali yung buhay mo pag ginawa mo yun. Kumain ka na ba? Kumusta naman yung trabaho mo? Ay, iniba mo na naman yung usapan eh. Hanggang kailan mo ba kasi tatago yung nararamdaman mo para sa akin? At bakit naman parang siguradong sigurado ka na may nararamdaman nga ako para sa'yo? Kasi ramdam ko. Alam mo kahit hindi mo sabihin, alam ko na natutunan mo na rin ako mahalin. Natatakot ka lang na aminin yun sa sarili mo. Natatakot kang aminin na unti-unti ka na nahuhulog sa kapwa mo babae kasi palagi na nasa isip mo na mali yun eh. Maling makaramdam ng ganun. Tama ba ako? Ay, ang hirap lang din talaga magmahal no? Magmahal ang isang tao na hindi kayang suklin yung pagmamahal mo. Na kahit anong gawin mo para sa kanya, wala pa rin. Na hanggang kaibigan lang talaga yung tingin niya sa'yo. Alam mo, mas masakit magmahal ng taong hindi mo kayang panindigan at ilaban. Palagi ka naman ganyan eh. Palaging pamisteryoso yung mga sinasabi mo sa akin. Bakit ba ayaw mo na lang kasing magpakatotoo? Bakit hindi mo na lang kasi ako diretsuhin? Namahal mo ako pero hindi mo lang ako kayang panindigan at ipaglaban. Alam mo Eleanor, hindi naman yung ganito. Hindi yung dinadaan mo ako sa mga ganyang linya. Maiintindihan ko naman kung ano yung sasabihin mo eh. Hindi ako magagalit sa'yo. Ang gusto ko lang talaga, yung magpakatotoo ka naman sa sarili mo. Huwag mong isipin kasi yung sasabihin ng ibang tao. Ano ba talaga yung nararamdaman mo, Eleanor? Okay, fine. Yes, I do love you. Pero tama ka. Hindi ko kayang panindigan yung nararamdaman ko para sa'yo eh. Hindi naman kasi ako handa sa sasabihin ng ibang tao tungkol sa akin eh. Sa atin, alam kong kahit yung pamilya ko, hindi ka matatanggap kahit na anong gawin mo. Hindi nila tayo matatanggap kahit na ipakita natin kung gaano natin kamahal ang isa't isa. Sa tingin mo ba, sa kalagayan ko na to eh, hindi ko alam yan? Alam mo Eleanor, alam ko na hindi ka pa handa sa lahat. At naiintindihan ko naman yun eh kasi bago ka lang sa ganitong sitwasyon. Yung ngayon ka lang nagmahal ng kapwa mo babae. Pero alam mo, wala lang naman yun sa akin eh. Alam mo ba kung bakit? Kasi masaya at kontento na ako na malaman ko na mahal mo rin ako. Na lahat ng ginagawa ko ay may epekto sa'yo. Oh, ngayon alam mo na, ano mangyari sa atin? Okay na sa akin. Sapat na sa akin na nalaman ko yung nararamdaman mo para sa akin. Okay lang kahit hindi maging tayo. Basta please naman bigyan mo lang naman ako ng pagkakataon na mahalin ka, na alagaan ka. At kapag ibinigay mo sa akin yung pagkakataon na yun, wala naman na akong ibang hihilingin pa sa'yo eh. Sensya ka na. Mahal naman kita eh. Kaso syempre, ayokong pumasok tayo sa isang sitwasyon na masasaktan din naman tayo sa bandang huli. Hindi naman na tayo mga bata eh, para maglaro pa sa pag-ibig. Lalo na sa sitwasyon mo. May girlfriend ka. Alam ko naman yun eh, na may pagdududa ka sa akin. Dahil nga ito, hindi ko magawa na ikaw lang sa buhay ko. Pero alam mo, Eleanor, huwag ka mag-alala dahil alam ko na magiging maayos din yung lahat. Maghintay na lang tayo sa tamang panahon. Yung wala na tayong masasaktan pang iba. I love you. I love you too. Mga idol, kahit alam kong mali, hindi ko na kinaya at nagpadala na ako sa bugso ng aking damdamin. Nawalan na ako ng pakialam na may masasaktan. Basta, ang mahalaga sa akin noon
ay si Alexis. Siya lang at wala nang iba. Ayan, okay na ba? Hindi ba masyadong mataas yung unan mo? Hindi naman. Salamat Alexis ha. Ha? Para naman saan? Sa pag-aalaga mo sa akin ngayon. Yun ba? Wala yun. Alam mo naman na gustong-gusto kong inaalagaan ka. Ay, oo nga pala. Bala ko nung mag-resign. Bakit naman? Tutulong na lang kasi ako sa business ng kapatid ko eh. Sigurado ka na ba dyan? Baka naman nagpapadalos-dalos ka lang sa desisyon. Oo, sigurado na ako tsaka kailangan din kasi nila ng tulong ko doon. Tsaka alam mo, mas less hassle kapag yung business lang kasi namin yung inaasikaso ko. Bukod pa doon, wala rin kasi doong boss na dapat pang sundin. Sa bagay. Dun ka na sa mga magulang mo titira? Hindi. Kay Bea pa rin ako nakatira. Pupunta lang naman ako doon kapag kailangan ako ng kapatid ko. Paano kung makakapag-focus sa business nyo kung hindi ka sa kanila nakatira? Baka nga mamaya, kahit dyan sa gagawin mo, pipigilan ka pa ni Bea eh. Hindi yun. Nasabi ko na to sa kanya nung unang araw akong nagdesisyon. Ayun, suportado naman siya kaya inaasahan ko na susuportahan mo rin ako. Ano ka ba naman? Alam mo naman na kahit anong gawin mo sa buhay, sinusuportahan kita, di ba? Alam ko naman yun. O siya, sige na. Pahinga ka na, okay? Bawal ka mapagod. Bagong opera ka pa man din. Alexis, dito ka ba mag-stay sa apartment ko? Oo naman. Ngayon mo ko kailangan kaya nandito ako. Tsaka wala kang kasama dito eh. Baka mamaya mapano ka pa. Thank you ah. Mahal na mahal mo talaga ako. I love you. Sige na. Matulog ka na. Alexis, kailan ka uuwi sa kanya? Kay Bea? Baka bukas din. Bakit ang bilis naman? Hindi ko ba pwedeng magstay muna dito kahit ilang araw lang? Alam mo naman na hindi pwede, di ba? Magtataka na kasi yun ng sobra. Alam mo naman na ayoko na nag-aaway kaming dalawa. Sige na, okay? Magpahinga ka na. Pwede bang tabi na tayo matulog? Sa sala na lang ako matutulog. Baka mamaya hindi ka makapagpahinga na mabuti dahil sa akin. Sigurado ka? Sige na. Kailangan mo na magpahinga. Sige. Eleanor, Ano yun? maraming salamat din sa lahat ah. Para saan? Para sa lahat. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko nga alam kung paano pa ako makakabawi sa lahat ng ginagawa mo para sa akin. Alam ko na nasasaktan na kita ng sobra pero yan, palagi ka pa rin na nandyan para sa akin. Ano ka ba? Bakit naman ang drama mo? Magkikita pa naman tayo, di ba? Alexis, may dapat ka bang sabihin sa akin? Wala. Basta, Eleanor, ito yung lagi mong tatandaan ha. Babalikan kita. Kahit na anong mangyari, babalikan kita. Mayora Iska Morena, alam ko sa mga oras na yon, magpapaalam na si Alexis sa akin. Kaya kahit sinabi niyang babalikan niya ako, hindi na ako umasa pa. At gaya ng aking hula, ganoon nga nangyari. Hindi na siya bumalik pa. Halos 1 taon na rin simula nung nagpaalam siya sa akin. Pero wala na akong inababalitaan pa mula sa kanya. Sa ngayon, sinusubukan ko pa rin mag-move on. Pilit kinakalimutan ang mga nangyari sa amin ni Alexis. At umaasa na darating din ang araw na magiging masaya ako, Mayora Iska Morena. Umaasa na darating ang panahon na magiging okay din ako. Hanggang dito na lang aking Dear IFM at maraming salamat mga idol. Hanggang sa muli, nagmamahal, Eleanor.